Alden, gusto na raw mag-asawa, magpakasal mga kasombrero. Sobrang sasakit ang tiyan nyo dito sa kakatawa. Unahin ko itong ginawa nila. Nilaro talaga nila yung yung kasal ni Kim at Gerald mga kasombreros, no? Alam ko na panood nyo na ito. Sorry po, medyo na busy na emergency. May emergency akong ginawa kahapon mga kasombreros. March 2 kung kaya yung ibang items ay ngayon ko lang ay habol. Of course, alam ko na panood na rin ninyo yung ginawa ng bagong kasal na ito kahapon. Unang-una, yung 'di ba yung sa reception, yung nasa ano na sila, yung nasa kainan time na venue mga kasombreros after nung misa or ng mismong I do no, kasal or wedding ceremony doon. Ang ginawa nila, 'di ba, lalabas sa sana yung bagong kasal. So ang ginawa nila, ang unang lumabas ay si Alden at saka si Kim mga kasombreros. Tapos yung tugtugan niya dito ay God Gave Me You mga kasombreros. So sobrang kulit lang. Alam mo yung parang totoong-totoo talaga, walang tumatawa, parang walang parang seryosong-seryoso. Tapos ang tipong magkikiss na sila, sabi ng mga tao, uy. sabi ng mga tao, Gerald na po. So ang kukulit talaga. Nilaro talaga nila mga kasos. Parang first time ko kapanood ng gantong kasal mga kasombreros na mga artista na sobrang nilaro talaga. Diba? Iba to, sobrang seryoso. Pero sila hindi, no? Talagang grabe yung kanilang parang gumapa yung personality talaga ni Kim at saka ni Gerald Napoles mga kasombreros yung ginawa nila dito na comedy kasi di ba comedian at saka comedian ang dalawang ito at saka singer din at the same time mga kasombreros. So talagang yun yung parang ginawa nila na minatch nila yung kanilang personality doon sa ginawa nila dito mga kasombreros. So parang sorry po. And nung mga times na na dati pa ay talagang hindi ko lang alam kasi may mga old videos dito na nag-pop up mga kasombreros na kasama si Kim Molina nga at saka si Alden Richards na parang parang nagagapuhan siya or parang tinititigan niya si Alden mga kasombreros, no? Tapos kunwari ay parang ang lalim na pala ng pinagsamahan, no, ng mga kasombreros. Tapos parang inaamoy-amoy niya si Alden Richards. Kunwari si Alden Richards daw wala daw napapansin habang kumakain si Alden Richards. Yung throwback video nito ay yung throwback video na ito mga kasombreros ay dito ay sobrang kulit talaga. So ang lalim na pala ng pinagsamahan ng mga to kasi parang nagkasama yata sila sa All Out Sundays mga kasombreros, no? Mahal ko si G, mahal ko si G, repeat, mahal ko. Ito yung throwback video kasi nila ay parang kunwari ay crush na si Alden mga kasombreros at parang kunwari ay dikit na dikit siya kay Alden mga kasombreros. Tapos pinagtabi nga yung kanilang ginawa dun sa may kasal na kunwari parang magkikiss sila mga kasombreros, no? Grabe, ang kulit lang talaga. Parang first time ko talaga ito makita na ganito yung ginawa ng tapos yung si Gerald Anderson, tapos si Kuya Kim at saka si Gerald naman. Alam yung laugh trip talaga ito mga kasombreros. Tapos yung acting nila, parang totoong-totoo mga kasombreros no? Talagang yung pinaka-nagulat din ako dito. Di ba sabi ko nakaraan, parang si Kim Chu at saka si Gerald Anderson na parang ganon. So, at ang kulit talaga nila kasi nga parang nagkatugma doon sa sinabi ko na in-invite din nila si Gerald Anderson mga kasombreros at ginawang katuwaan. Sobrang laugh trip talaga nito mga kasombreros. So maaaring na nyo na to na dito na napanood mga kasombreros. So tapos tinaon din pala nila, no, sa birthday ni Gerald Napoles, March 2, 1983 ang birthday ni Gerald mga kasombreros. So Je ang tawag, G, no, sa ang palayaw ni Gerald Napoles mga kasombreros. So yun talagang March 2 kahapon birthday rin niya G. Parang grabe, yun pala yung reason kung bakit yun yung kasal mismo. March 2 ba March 1? Parang March 1 yata, di ba, yung kasal nila. Mga kasombreros, tapos na late lang tayo kung kaya 3 na ngayon mga kasombreros. So, pero yun, March 2 ang birthday niya. Siguro para tuloy-tuloy yung celebration. March 1 yung kasal, March 2 ang birthday ni
Gerald Napoles, mga kasembreros. So sobrang kulit lang talaga ng ginawa nila dito. Mga kasembreros, talagang parang grabing, sabi ko parang first time ko makita ng gantong uri ng celebration. Tapos next item natin, may mga pictures dito, no, si Alden kasama si Gerald, kasama. Tapos yung nakaupo siya, mga kasembreros, na ang caption ng iba ay the CEO, no, The Bachelor and the CEO. Kasi naka-glasses, no, si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. Tapos nakaupo siya doon sa venue nung dito na misa, sa misa, mga kasembreros. Tapos meron din dito yung grupo sila, no, mga kasembreros. So siguro kasi di ba partner yan, baka si Alden at saka si Barbie yung naging partner sa Abay, mga kasembreros. Hindi muna ako nagkalkal ng mga bagong videos ngayong umaga, March 3, 2026, kasi baka may makita na naman ako sa sobrang dami ng ating items ay matabunan ko na naman, mga kasembreros. So yun, inisa-isa ko muna. So ang mga items na makukuha ko mamaya after nitong voiceover ko, alas 9 ako nag-voiceover. So mamaya ko na naman siya sasali, mga kasembreros. So nakita ko isang video, parang pinost ni Ma'am Barbie Forteza. Nag-swimming siya, tapos hindi ko na kinuha yung mga kasembreros, yung mismong video, no, or mismong video sa TikTok. Parang swimming sila, tapos kasama niya yata si Alden, or parang dalawa yata sila, or kasi parang limited lang din yung niya, yung angulo niya, mga kasembreros, na yung nag-swimming siya kasama si Alden. Tapos parang hindi kita si Alden, parang yung likod lang ni Alden, parang sobrang konti lang nung nakita kong likod. So sabi ko parang si Alden kasama niya, tapos siguro sina Christopher Martin and so on, mga kasembreros. So yun po, and marami nga talaga ang nagmamatch-match, no, kay Barbie Forteza at saka kay Sir Alden, mga kasembreros, kasi nagkakatugma rin yung kanilang ugali, no, mga kasembreros. So pero yun nga, talagang dalawang ito ay mag-best friend lang, mga kasembreros. So ayun, nakita ko sa Instagram ngayon ni Barbie ay kasama niya yung kasama niya nga sina Tupi, no, sina Toons, mga kasembreros, ang asawa niya sa Henam Beach Resort, mga kasembreros. So magkakasama nga silang tatlong, Henan Premier Coast Resort, nakalagay dito sa kanyang Instagram account, mga kasembreros. So yun, talagang enjoy sila, mga kasembreros. Meron din dito nga picture nila na magkakasama sila mga kasembreros. So maraming picture siya na parang pinagtabi-tabi, no, mga kasembreros, kasama ang buong tropa, mga kasembreros, yung magkakaibigan at best friend, mga kasembreros. So doon pa nito sa venue ng kasal ni Kim at Gerald, mga kasembreros. So grabing laro talaga yung ginawa nila dito, mga kasembreros. Tapos ito, marami pa rin ang nagli-link, of course, kay Ma'am Catherine at saka kay Sir Alden, mga kasembreros. Tapos ang caption dito ay sinama pa nila si Sir OG, no? OG Diaz may confession tungkol kay Catherine at Alden sa wakas. Ito na nga, nakakaloka itong si Kath at Alden. So tapos pictures ng Kath din, mga kasembreros, no? Tapos may isa rin dito Kath din ito, mga kasembreros. Sabi niya dito sa caption niya ay isinapubliko na, no, parang something like that, real kiss, Alden, Kath, mahal kita. So ito yung kanyang caption. Pero ito po ay edited lamang, mga kasembreros, na pictures, ha. Tapos meron din dito yung isa naman ay hello love, parang pinagtabi niya sa taas, naka formal attire ang Kath. Then tapos yung sa ilalim ay yung sa hello love goodbye nila na mall tour, na kung saan ay nakaitim sila na uniform, mga kasembreros. Tapos nakatitig kunwari si Alden kay Catherine. Tapos meron din, dami nagsisilabasan. Sabi niya dito na isa-isa, we are official, Catherine Bernardo umamin na. Tapos pictures din ng Kath din. Tapos meron din dito, kumapit kayo mga ate ko, Kath din.
Sabing ganoon mga kasambreros, no, dito sa isa pang larawan mga kasambreros. So nagulatan ako na parang daming nagsisilabasan. Tapos yun, major item natin, si Alden gusto na magpakasal, mag-asawa mga kasambreros. Marami kasi ang nakapansin na parang in-enjoy ni Alden. So parang di ba nung sa kasal ni Kim at saka ni Gerald, so related doon mga kasambreros ay parang sabi ng mga tao, parang gusto na rin ni Alden na, na magpakasal, mag-asawa mga kasambreros. Kasi nga sa saya na nakita ng mga tao dun sa ginawa nila sa tapos nag-abay pa siya. So ilang abay na ba si Alden? Last year si Jose Manalo, tapos ngayon ay pagsampa ng March ay kay Gerald at saka kay Kim mga kasambreros. Tapos ano pa ba? Alam ko March 22, so baka yung kanyang gagawin ngayon ay magiging busy na siya sa kanyang ensayo sa triathlon mga kasambreros. Tapos yun, siguro maghahanap po na siya ng magiging girlfriend. Magiging girlfriend mga kasustas. Nagulat tayo na yung ending, si Ma'am Barbie Forteza pala yung magiging asawa or magiging girlfriend ni Alden. Pero let's see, no? Kahit sino naman ngayon mga kasambreros sa akin, panatag na ako na kahit sino ang pipiliin ni Alden ay magiging masaya tayo. Kung si Barbie or kung sino man na ikakasiya ni Alden Richards mga kasambreros. So yun naman yung pinakamahalaga sa lahat, no? Yung kanilang yung kanyang puso na masaya mga kasambreros. So kasi pag pinipilit naman natin siya, of course hindi na yun pagmamahal, kundi pangko-control na yun mga kasambreros, gaslighting, no? Mga kasambreros. Tapos next item natin, may isang picture dito si Alden sa Panglao. Ito ay yung mga kasamahan niya dito, mga nakapula na mga crew yata, no, ng isang resort or kainan doon mga kasambreros sa Bohol pa rin. So dito ay nakaputi, no, yung suot ni Alden ay nakaputi mga kasambreros. Post pa rin ito ni post mismo ng Jose Panglao. So big thanks to Mr. Alden Richards for dining at Jose Panglao. We're thrilled to have you with us and we hope you enjoyed our lunch or your lunch. Kinalamian way atik. So sobrang sarap daw na walang halong kasinungalingan mga kasambreros. So ito yung sabi niya, no, kasi sa Bohol ay Bisaya, Bulanon mga kasambreros. So yun pala yung niya, Jose Panglao, yung totoong pangalan nung or kompletong pangalan nung nung resort with matching restaurant mga kasambreros at kainan. So kasi di ba ito yung na-flash natin, yung pinakauna na sumampa ang mga abay sa kasal ni Kim at Gerald mga kasambreros. So pero yun, no, talagang Jose Panglao, parang Jose Manalo related din kay Jose Manalo mga kasambreros, pero yun po, no, Jose Panglao pala yung pangalan. Tapos ito, 6 hours ago, posted by Queenscope. OMG, sa wakas may kinumpirma na ni Catherine Bernardo at Alden Richards ang kanilang relasyon sa isang nakakagulat na interview na nagpaiyak ng tuwa sa milyon-milyong fans. Matagal na sila nagtatago at lihim na pag-ibig, pero ngayon lumabas na ang katotohanan na sila pala ay official na. Sino ang mag-aakusa pa na fan service lang ito? Ang sweet nilang kwento na nagpapakita na pagiging close hanggang sa pagiging magkasintahan ay talagang nakakantig sa puso. So ito po ay okay, so hindi po ito hindi po ito official or wala silang public na announcement mga kasambreros. Tapos yung A-team ni Alden, ito yung na-mention ko nung nakaraan na parang nag-a-arrange sila ng isang event mga kasambreros, yung A-team community at saka si Alden Richards. Sabi niya dito 6 hours ago, we've always believed that the true magic of A-team lies in the people. Every step we take forward is fueled by your passion, your ideas, and your unwavering support to Alden Richards. Now let's celebrate our exciting future. A-team Unleashed. The A-team community kick-off sa March 28 ito mga kasambreros. Mark your calendars and stay tuned to our social media accounts for updates. So parang nagkakaroon sila ng
parang nag-organize sila ng event mga kasembreros. Pero yon, ito po ay ano lang, parang teaser muna kasi mag-update pa daw sila ng mga susunod na gagawin mga kasembreros sa or ng A-Team community. Tapos next item natin, 1 hour ago, yung sa Stars on the Floor ni Alden, no? Pinost ng Aldenatics Quezon City, Lars, Sunday evening isn't complete without seeing you host. Tapos si Alden Richards nga, no, na host ng Stars on the Floor mga kasembreros, naka-white naka-dirty white jacket si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos 1 hour ago, posted ito ng ni Magda Aragoza Pitalo, Kathleen. Ganito sila ka-sweet, kaya sila lang ang masasabi mong may relasyon. So ito na nga mga kasembreros, no, itong Kathleen pictures mga kasembreros during Hello Love Goodbye to Hello Love Again mga kasembreros, na sobrang sweet, no, mga kasembreros, of course ay walang papantay sa box office na income nila. 23 hours ago, posted ni Beautiful Vice, no, yung ating thumbnail sa YouTube mga kasembreros. Nakakatuwa, pasabog ang bawat balitang ito tungkol sa pinakabagong ganap ni Kat at Alden na talagang yayanig sa social media ngayon. Yung mga terms lang minsan, yung mga hindi ko mawari, no? Pero maraming salamat Beautiful Vice. Yung yayanig, yung yung sisira sa buong social media. Gulantang ang lahat dahil maging si Mami Min at Mama Ten ay naging bahagi na ng usap-usapang ito. So yung yung caption lang siguro minsan ay na exaggerated mga kasembreros, no? Sobrang parang dito na over sa pag-caption mga kasembreros. So minsan natatawanan na lang natin. Pero yun, natutuwa tayo na of course ay na-feature din yung ating thumbnail sa Facebook. Tapos 1 hour ago, na-feature din ni Shian Ro ang bagong video ni Ma'am Catherine dun sa kanyang Ideal Vision mga kasembreros, no? Ideal Vision Model and Ambassador Catherine Bernardo. Tapos yung naka-blue at glasses nga si attorney mga kasembreros, na talagang sobrang ganda-ganda. So yun po. Tapos may isa ring picture dito na pinost si Elisha Pauline 13 hours ago. Sabi niya yung tahimik lang siya pero kasama sa trending. Ganito kalakas ang isang box office queen. Na-feature ko na ito nakaraan na yun nga, no? Kasama pa rin si Kath sa iconic rankings sa trending world mga kasembreros. Number 1 ang SB19, number 2 ang Bini, number 3 ang BGYO, number 4 si Kath, tapos number 5 si Vice Ganda, number 6 si Stel Ahero, number 7 si Donnie Pangilinan, number 8 si Bel Mariano, number 9 si Maki, number 10 si Philip, tapos number 11 si Josh Cullen, number 12 si Pablo, and so on. Tapos number 13 si Ken Suson mga kasembreros, and so on and so on. So yun po. Actually naubos na yung ating items mga kasembreros. Pasagwihan ko to. Ang Don Bell mga kasembreros, si Ma'am Bell at Sir Donnie. 4 hours ago, kinikilig talaga ako whenever I do scenes with them. It's really genuine. Chika ni Bel Mariano tungkol kay Donnie Pangilinan sa film comeback nila na Tayo sa Wakas. Pinost ito ng Bandera 4 hours ago mga kasembreros. Ito po ay picture ng Don Bel mga kasembreros. Donnie Pangilinan blessing kay Bel Mariano. He's really a special person. So tapos ito ang costume, ang ganda ng costume ng Don Bel dito mga kasembreros. Alright, so yan lang sa ating Kathleen at Don Bel items. Try kong play ito kung gusto niyong pakinggan ulit at panoorin. Itong kasal ni Gerald at Kim mga kasembreros sa sobrang laugh trip. At saka ang salita ng Panginoon na sobrang ganda. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa.
Ito, Kim and Gerald kasi. Gerald, Pasok. okay, Kim. Okay, pasok muna po tayo. Pasensya na po mga Sorry po, kaibigan. ladies. So ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. Give it up for Kim and Gerald! Ano naman to? Anderson yan eh! Kim, iba Anderson Gerald. yan. Sorry, Gerald. Iba, hindi, Gerald yan. Gerald Anderson yan. Anderson Kasi- yan! Napolis kasi. Sorry. Isa pa. Take 3. Take 3 po tayo. Sorry. Yung inaido mo kanina. Oo, Napolis kasi. Ay. The power couple. Please welcome Kim and Gerald! Hey! Hey! Kim! Kuya Kim yan eh! Kuya Kim yan! Kuya Kim Kuya J. hindi! I'm sorry, Kuya Kim. Sorry, I'm Kuya sorry. Kim. Opo, sorry. Palapakan po natin, Kuya Kim at yan sa ladies and Kuya gentlemen. Kim. Ladies and gentlemen, our couple, our power couple, our newlyweds. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. and Mrs. Kim and Gerald Napoles! Grabing power ng Word of God na ito mga kasambres. Ang title natin ay Ulan ng Katwiran. Grabe no? Bakit kaya? Isaiah chapter 45 verse 8, Rain down, you heavens, from above, and let the skies pour down righteousness. Ito pala no? Let the earth open, let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. Grabe, no? Napaka-the best nito mga kasembreros. Very poetic at very metaphorical yung ating title mga kasembreros na Ulan ng Katwiran or Katarungan. When we say righteousness mga kasembreros, ito po ay nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan po ni Propetang Isias or Prophet Isaiah mga kasembreros no? Dito sa chapter 45 verse 8. Sabi niya, rain down, no? Paulanin daw ng langit no mula sa itaas no you heavens from above and let the skies pour down righteous. Grabe, sa atin po sa ngayon no sa ating present condition sa ating gobyerno talagang we deeply and greatly cry mga kasembreros for righteousness no, katarungan, katwiran, hustisya at pagiging patas ng ating batas mga kasembreros and gobyerno when it comes to kasi ano no nabalitaan ko yung sa may biktima ng malindol doon sa Cebu kung magkano lang ba yung magkano lang ilang million lang ba yun parang 10 million yung binigay ng gobyerno no para tulong doon sa biktima ng lindol at bagyo yata no mga kasembreros. Tapos binalita naman to mga kasembreros yung gymnasium ba yun or parang multi-purpose complex na binigay, Robredo complex or parang Robredo building ni Ma'am Lenny Robredo. I'm not promoting any 500 million yung binigay yung binigay ng gobyerno. Sabi ng mga tao, grabe, mas malaki pa yung binigay kay Lenny Robredo para sa isang building or parang multi-purpose complex or something mga kasembreros no kumpara dun sa mga nabiktima ng bagyo. And yun nga no, grabe ngayon nagsisilabasan mga politiko pag mga fiesta, pag mga festivals, pag mga kasiyahan, pero nung alam mo yung times na grabe yung dilubyo sa Cebu, sa Visayas region in particular. So parang nasaan sila na parang yun yung questions ng maraming citizens and hindi natin masisisi yung mga tao ngayon na kasi very mulat na, very aware na mga tao ngayon unlike dati na umaasa lang sa ABS-CBN at saka GMA kung anong nire-report at pinapalabas sa public mga kasembreros or sa mga audiences. Ngayon hindi, national TV, everyone
everyone is a vlogger, no? Kasi pag pinost to o pag dumating si politiko na ganyan, ang ginawa ni politiko na ganyan, ay post agad-agad. So, naging fully aware na. So, kung kaya sa 2028, magkakaalaman talaga dito mga kasembreros na kung sino pa yung, kung pa dapat hindi na maging, tao dito, hindi na maging bias ang mga tao, mga kasembreros when it comes to choosing the right and proper candidate na talagang may malasakit sa masa, both local and national officials, mga kasembreros. So yun talagang grabe, binalahura ang ating kaperahan, ang kaperahan ng tao, ang mga alam nyo, naiiyak talaga ako minsan mga kasus kapag nakikita ko yung mga may hirap, mas lalo naghihirap, yung mga nagdudusa, mas lalo nagdudusa, and so on, mga kasembreros. Kung pa parang sila yung mga dapat tulungan, and yet maraming mga parang hindi na a-align yung pera ng gobyerno sa mga tamang projects for the development and parang improvement at saka mga projects para maging better naman yung pamumuhay ng mga tao. Especially kapag sina Vice Ganda, minsan nag-invite ng mga may hirap, no? Mga vendors for example, yung mga gumigising sa umaga para magtinda sa kanilang show sa Showtime, mga kasembreros, talagang dun ka nakakarinig ng mga kwento na ganito pala kahirap yung mga farmers, no? Talaga pag anihan na, parang hinihingi na lang yung presyo ng kanilang mga produkto. So nandun naman yung kami po ay may nagpapasalamat din naman kami kasi may po yung binhi ng mga gulay sa Philippine Crop Insurance Corporation ay libre. Tapos may mga fertilizer o mga pataba minsan na binibigyan na libre. Pero pagdating naman ng anihan, so parang hinihingilan din mga kasembreros. So kami dito sa awa ng Diyos ay pumapasapat naman yun yung provision ng Panginoon sa amin, mga kasembreros. Pero I'm deeply moved talaga sa mga yung may hirap talaga sa ating society, no, sa ating bansa, mga kasembreros, kasi sila yung mga hirap, mas lalo ng hirap, imbis na yung mga mayaman, for example, kasi malalaki yung tax nila, yung mga businesses. So yung mga taxes dapat na yon ay mapupunta sa mga projects para sa mga may hirap, sa mga nag-aaral na hikahos, no? Hindi man sila talagang at least hindi man sila talagang aahon, at least matutulungan sila na at least parang hindi sila gaano mahirapan sa buhay, no? Just like yung mga baha, no? Especially mga baha, mga kasembreros, mapasok kami estudyante, tapos yung mga kanal, yung mga yung mga daanan nila, basta, no? Alam niyo po kasi kinukurakot yung pera na dapat i-develop doon sa mga daanan na dapat ay pinapaganda, mga kasembreros. So dito, a powerful image of divine intervention and providence is seen in this verse. The imagery of the earth opening up and producing fruit can be interpreted as a metaphor for God's blessings and grace being showered upon us, and when we walk in righteousness. So may blessings yung panalangin dito ni Isaiah, mga kasembreros, ay merong blessings, no? Uulan, may katarungan, kapag may kaligtasan, no? Kapag ang Diyos po kapag tayo po ay namuhay ng may pananampalataya at may katarungan, mga kasembreros. So kung uulan at saka yung crops, yung mga tanim, mga kasembreros, ay mamunga at tutubo ng mabuti, no? Kapag tayo po ay may kapag tayo po ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Just like how the earth yields its fruits when tended to and nurtured, God rewards those who cultivate a life of righteousness and align themselves with His will. So ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang will, at saka namumuhay ng may pananampalataya at may katarungan. Kasi yun nga, no, kapag yung mga mayaman, yung mga may posisyon sa gobyerno for example or sa society, kapag pinagpapatuloy nila yung pang-aapi sa mga marginalized people or marginalized sector, mga kasembreros, ay doon na nagkakaroon ng unrighteousness, okay? Which is galit na galit ang Panginoon, mga kasembreros, sa mga mapang-api at nang-aapi. The themes of blessings, righteousness, and salvations in Isaiah chapter 45 verse 8 resonate across time and are relevant to us today. So napaka-relevant talaga, no? Mga kasembreros, yung righteousness, yung blessings, yung kaligtasan, kasi sa araw-araw nating pamumuhay, sa araw-araw nating kinakaharap na problema,
We really have to be saved from those situations. We really have to be blessed, no, by God, mga kasembreros, and we have to be living in right, mga kasembreros, sa harapan ng Panginoon, in righteous way of living. We are called to seek God's righteousness and to be open to His saving grace in our lives. By recognizing and embracing God's intervention, we can experience transformation and growth in our spiritual journey. So, kailangan may recognition. Ito kasi yung minsang minsang nakakalimutan talaga na mata, especially kapag kumakain na, hindi nila na-recognize na yung food ay dapat pasalamatan, yung pagkain dapat nilift up sa Panginoon. So yung simpleng, Lord, maraming salamat sa pagkain, may this food be the source of nourishment, no, and so on, mga kasamaras, in Jesus' name. So ganun ba, no? So hindi naman kailangan parating mahaba ang prayer, mga kasamaras. Yung ibubuka mo yung puso mo, yung iyong bibig, yung iyong bunganga, mga kasamaros, hindi una sa pagkain itself or sa material food itself, kundi sa panalangin at pasasalamat sa Panginoon ng grasya. Yes, of course, alam natin na pinagpaguran natin, sahod natin, pinambili natin, pinagpaguran natin, for example, yung pagtatrabaho doon para magkaroon ng pagkain. And yet, nagmumula yung lakas natin, sabihin natin, natulog naman ako. So, marami natutulog na hindi na nagising, no? Kung parati nating isipin na everyday na pag nagigising tayo, it's a chance, it's a gift from God. So, the whole day, may gagawin tayo sa ating mga daily agenda, ay nandun yung tema ng pasasalamat sa Panginoon. Nandun yung spirit of gratitude sa Panginoon, mga kasembreros, no? Ganon. So, kami na talaga pag kumakain na share ko lang talagang minsan napapahaba ang prayer. Pero ano kasi yung nature, no? Parang dumadaloy na lang. There is joy in praying. There is gratitude and grateful heart in praying, mga kasembreros. So, ganun po siya. Gawin nating part ng lifestyle natin. We must live lives characterized by righteousness and seek to bring salvation to others through our actions and words in order to fulfill this call. We can be a light to the world, reflecting the glory of God and drawing others to Him by embodying righteousness and spreading the message of salvation. So, isa rin to sa ating ginagawa dapat, mga kasos. We invite and we nagkakaroon tayo ng spirit of camaraderie or a good and harmonious relationship, mga customers, by inviting people, sharing them the good news of God, sharing them the righteousness of God, the love of God, mga kasembreros, no, by Him sending His Son on the cross, greatest, the only begotten Son, mga kasembreros, Messiah, Jesus Christ, and many more, no, yung kanyang goodness, yung kabutihan niya talaga na hindi nagmamaliw at hindi mapapantayan, immeasurable love, mga kasembreros, and eternal love yun, enduring from everlasting to everlasting to everlasting, ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa sangkatauhan, mga kasembreros. Kung kaya mamuhay tayo na may katwiran, may katarungan, may justice, mga kasembreros, and blessings, of course, no, grace and favor from the Lord Himself. Alright, so yun lang sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and katwiran at katarungan na pamumuhay, mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.